Tama ba yung spelling ko? So sabihin mo sa iyong katabi, isang mapagpalang umaga na may kasama itim. Mapagpalang umaga. Isang pagpapalang umaga. Mapagpalang umaga, Isang mapagpalang mapagpalang umaga. Sabihin mo sa iyong katabi. Alam niyo po, sa sinabi niyo yan, nag-declare na kayo ng kabutihan. Amen. Wala nang double Higit R. pa yan. Oriendo po. Higit pa yan sa kung siya ay binigyan mo ng isang regalo. Napakakapangyarihan yung sinasabi mo, mapagpalang umaga sa iyo kapatid. Amen. So ang pag-aaralan po natin sa umagang ito ay tungkol sa banal na espiritu. So gusto nyo ba yun? Tungkol sa banal na espiritu? Amen. Ang banal na espiritu po ay at ang Diyos Ama at ang Diyos Anak na si Jesus ay tinatawag na Triune God. Sila po ay iisa. Meron tayong Diyos Anak na si Jesucristo at ang banal na Espiritu. Amen. So, may mga verses po ako ditong babasahin tungkol sa banal na Espiritu para ma-refresh lang kayo ano ba yung banal na Espiritu. So, sa John 1:32, ganito po ang sinasabi dito. Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritu na bumaba na parang isang kalapati. Makinig po kayo. Nabuhat sa langit ay nanatili sa kanya. So sinasabi po ito ni Juan, nung nagbautismo po sa Panginoong Jesus ay si Juan. So, nung binautismuhan niya ang Panginoong Jesus, sabi po dito, may nakita siyang kalapati na buhat sa langit na nanatili sa kanya, nanatili sa Panginoong Jesus. Sumisimbolo po ang banal na espiritu saan? Saan? Sabi sa ating binasa. Sumisimbolo saan? Joshua. Sa isang, bumaba siya, sa isang ano? Kalapati. So ganun sumisimbolo ang banal na espiritu. Di ba yung kalapati puti, nalinis? So makinig po tayo, mamaya tatawagin po kayo. Para tayo nasa school. So ang hindi nakikinig, dapat makinig tayo. Kasi sabi nga natin kanina sa panalangin natin, ibigay natin yung ating best sa umagang ito tungkol sa ating bansa. John 1:32. Ganito ang patotoo ni Juan. Ito ay sabi ni Juan. Nakita ko ang espiritu na bumaba na parang isang kalapati na buhat sa langit. So nagmula sa langit at nanatili sa ating Panginoong Jesus. Kasakasama daw ng Panginoong Jesus. Remain, nanatili. So ano pa ang tungkol sa espiritu? Matthew 28:19. Babasahin ko po. Isulat nyo na lang para matandaan nyo kung anong pinag-aralan natin. Kaya't habang kayo'y humahayo, ito yung tungkol sa komisyon, tinatawag na Great Commission natin. Yung pagsunod natin, ano ba yung commission? Yung tayo ay nag-i-evangelize. Nagpapahayag tayo ng salita ng Panginoon. Pinapakilala natin sino ba si Jesus doon sa hindi pa nakakilala, yung wala pang relasyon sa Panginoon. So, yun ang dapat na gawin natin. Sumunod tayo sa Great Commission na sinasabi sa ating tinuturo sa Biblia. Matthew 28:19. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao. So yan, magiging followers daw ang mga tinuturuan natin ng Ebanghelyo. Dapat maging alagad ng Panginoong Diyos. Tayo ay mga alagad ng Panginoon. Amen po ba? Amen. So, dapat yung mga nashare natin, maging followers din ng Panginoon. Mga tao daw sa lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, nakikita natin na pag sinabi yung pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak na si Jesucristo, na doon din ang banal na Espiritu. So, yung tatlong yon ay tatlong persona na may iisang
katatayuan, may kapangyarihan sila. So, masarap na pag-aralan natin sa umagang ito. Ano ba yung tungkol sa sinasabing banal na Espiritu? Amen po ba? Amen. So, isa pa po, tungkol sa banal na Espiritu. 2 Corinthians 13:13. Naway sumainyo lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. So yan, pag daw nag-declare tayo ng blessing, naway sumainyo lahat ng pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ito yung pag nag-close na ng service ng pagsamba. Naway sumainyo daw ang lahat ng pagpapala ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. So, meron tayong pagkakasama mula sa Panginoon kay Jesucristo at ang Banal na Espiritu. So, di ba nakikita natin na meron silang pagkakapantay-pantay na kapangyarihan na sa atin. Amen po ba? So, ang pinaka-topic po natin sa umagang ito, ano lang yan ha, para malaman nyo ano yung Banal na Espiritu. Ang pinaka-topic po natin sa umagang ito, ano yung mga ugali natin para sa Banal na Espiritu? Ano daw yung mga attitude na meron tayo sa Banal na Espiritu? So kayo, Justin, may mga ugali tayo towards sa ating mga magulang, sa ating mga kapatid. Tayong lahat, meron tayong ugali. Amen. Sa Banal na Espiritu. Amen. So yun ang ating pag-aralan sa umagang ito. Ready na ba kayo? Ready na! Amen! So mag-aaral tayo. Ano itong dapat natin malaman sa umagang ito? Baka hindi natin namamalayan, nasasaktan pala natin ang Banal na Espiritu. Number 1, English sabi dito, grieving the Holy Spirit. Sabi ni Pastora, linggo daw ng wika ngayong month na to. Di ba mga pogi? Linggo ng wika ngayon? Kailan na linggo ng wika, mga pogi? Nakikinig, Lola. August ano? Justin? August 20. August? 15 ba ka? Ate Angel, August ano linggo ng wika? 15 po ata. Buong month, sineselebrate natin ang linggo ng wika. Dahil tayo ay Pilipino, celebrate natin ang linggo ng wika. So sabi dito, number 1, grieving, nasasaktan daw natin ang Banal na Espiritu sa pamamagitan ng ano. Babasahin ko po. Ephesians 4:13, unang verse natin. Huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ay tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. So, huwag daw natin saktan ang kalooban ng Banal na Espiritu. Dahil ito ay seryo na sa takdang panahon, tayo ay tutubusin ng Panginoon. Titingnan niya, may tatak ba ito ng Banal na Espiritu? So, dapat meron, hindi 666 ang tatak natin. Alam niyo ba yung 666 mga bogi? Tatak yun ng diablo. So, dapat ang maging hindi niyo nakikita sa social media, yung mga nagpapatatak dito sa noo ng 666 sa kamay nila, dito sa wrist. Yan yung mga tatak ng diablo ng Satanas. So, dapat hindi yun ang magiging tatak natin, ha? Ang tatak natin ay tatak ng Banal na Espiritu. So, pag dumating yung takdang panahon na tayo ay kukunin ng Panginoon, yan ang titingnan sa atin. Meron bang seal ang anak kong ito para siya ay maisama ko sa kaharian ng Diyos? So, ingatan po natin yan tatak ng Espiritu. So, ano itong mga nakakasakit, nakakasama ng loob ng Banal na Espiritu? Sabi po sa Ephesians 3:31, karugtong lang po ito. Lahat ng sama ng
loob. Meron ba tayo niyan? Men. Ay, yung iba po. So, meron tayo niyan paminsan-minsan, di ba? Mapakatotoo tayo. Minsan, meron tayong sama ng loob. Yes. Yan yung sinasabi ko, na hindi natin namamalayan na sumasama pala ang loob ng banal na spirito. Kasi, itong mga bagay na to, hindi natin napapansin na nagiging ugali natin. Sama ng loob. Ano pa? Puot, galit, magkakamag-anak po yan. Mahirap mag-mic. Mag-ano po ako dito. Magpe-press ako nung lapel ba yun? Yung nakaganito. Naawa ko sa nakakanta, walang mic. Mahirap din pala magturo ng may hawak ang mic, tapos magpe-pledge po tayo yan. Hallelujah! Panampakan natin ng Panginoon. Ilapag muna natin si Mike. So, ayan yung mga nakakapagpasama ng loob sa banal na spirito. Puot, galit, kapatid. May galit ka ba sa umagang ito? So, kung may galit ka, sa panalangin, aalisin natin yan. Hindi tayo makakadwell sa Panginoon kung tayo may galit. Siguro, kanina nagalit. Nung kami ay kalilitan pa ang anak namin, yan, ganun, sunod-sunod yung tatlo. Minsan mahirap sumamba. Kasi sasabihin mo, anak, maligo ka na. Ang tagal po. Tulog pa yung isa. Ayaw pang kumilos. Gising na pero ayaw kumilos. Nagkakaroon ka ng yamot. Galit, naiinis. So, bago ka tumuntong sa panambahan ng Panginoon, Lord, cleanse me. Linisin mo ang puso ko. Nagalit ako kasi pasaway yung anak ko. Kaya nga tayo binigyan, mamaya, i-discuss natin. Kaya nga tayo tinuruan ng prutas, fruits of the Holy Spirit. Para yung galit na yan ay mapalitan ng ano? Joy. Diba? Kaligayahan. Siya ang bunga ng banal, ng prutas, ang bunga ng banal na spirito. Pinag-aralan natin yan sa Bible cell natin. So, dapat mapalitan yung mga galit na yan, isang tabi ang galit. Lord, sasamba ako sa umagang ito. Linisin mo ko. May bahid ako ng tampo. Winawasa ko yan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Yang galit, puot, ano pa. Marami, magkakamag-anak sila. Ginagawa ng diablo para i-distract ka. At pag nagalit ka, hindi na nga ako sisimba, hindi na ako sasamba. Kasi parang hindi ako karapat-dapat Opo, sumamba minsan sa umaga yun ang may nito. isip mo. So, dinadaya ka ng diablo. Dinadaya ka. Pinapaisip sa'yo, hindi ka karapat-dapat sumamba sa iyong Panginoon. Pero ang Panginoon, lagi tayong welcome sa Kanya. Amen. Ano man ang pagkakasala natin, pag tayo lalapit sa Panginoon, mananalangin, hihingi ng kapatawaran. He is faithful and just. Siya ay tatanggapin tayo. Amen. Amen po ba? Amen. So lagi lang tayong dwell sa Panginoon. Lord, patawarin mo ko. Nagalit ako, nagkaroon ako ng galit, ng pakot sa umagang ito. Nagkaroon ako ng yamot. So, sabi dito, huwag kayong mangbubulyaw, manlalait. Kahinahunan ang bunga ng banal na spirito, di ba? Kaya kung sa galit mo, gusto mo nang mangbulyaw, isipin mo, kahinahunan. Di ba? Tinuruan tayong maging mahina. Amen. Laging yung karakteristik ng banal na spirito, yung bunga ng banal na spirito, ang ating laging iisipin, aalalahanin. So ano pa, yung mga nakakasama ng loob, nakakagrieve sa banal na spirito. Alam niyo po, yung cursing, pagsumpa. Minsan hindi natin alam sa ating salita. Nakakapagbitiw pala tayo ng sumpa sa kapwa. Anong sumpa? Without knowing na nasumpa mo pala siya. So, paano? Halimbawa, mga kapadaang COVID, nasisilaw ba kayo sa liwanag? Tinatakpan niyo inyong mga mata. Halimbawa, sinabi mo kay Kuya Justin, kay Kuya Josh, at kay Kuya Joen, kay Kuya Joen, sa mga pogi natin. Halimbawa, sinabihan siya ng kanyang nanay o ng tita niya, bobo naman yan, hindi yan makakapagtapos ng pag-aaral. Tama So, sinumpa mo na. Huwag mo sasabihin yun. Kasi sinumpa
mo na yung bata. Pinapatay mo Yung kanya. ang kanyang future. Anong Anong papasok sa papasok isip sa ng isip bata? niya? Oo, mali. Mahina siya. Kasi ikaw mismo na magulang or kamag-anak, hindi positibong bagay ang iniiwan mo sa kanya. Kahit na po yan ay katamad-tamadan or hindi masipag mag-aral. Huwag po yun ang sasabihin natin. Aba, ang anak kong to, balang araw, dahil iginagapan ko yun sa pag-aaral, magiging Engineer. engineer, pulis, doktora, pastor. So, mabubuting bagay nga po ang ating sasabihin. Magagandang bagay. Dahil kanino ba ang pangit na bagay? Kanino ba nagmumula ang pangit na salita? Si Diablo. Sa Diablo, kay Satan. Ano ba yung karakteristik ni Satan? Siya ay manluloko. Manggugulo. Siya ay pumapatay. Hanggang sa ikaw ay mawala sa sirkulasyon, di ba? Siya ay nanlilin lang. So, dinideceive ang isipan ng tao. Kaya, huwag mong sasabihan ng mga batang ito. Kasi, pinapatay mo na ang future na magiging future ng mga batang ito. Amen. Huwag kang magsalita ng mga bagay na nakakapanlupaypay sa isang tao. Amen. Amen. Amen po ba? Yes. Mapaalalahanan tayo sa araw na to. Oo nga pala, hindi ko nasasabihan yung mga anak ko. Matalino yan. Walang ibang magmamahal sa anak nyo kundi kayo. Kayo yung proud parents. Amen po ba? Sipag yan si So, hindi Joel. mo sila Oo, pinakamasipag yan. Hindi Akadang man sila gumising. o highest honor. Pero sila ay matatalino. Service. Pag sinabi mo yun, Yes, di ba? Lord. Pag sinabi mo sa tao, wala yung pera. Pag sinabi mo lagi, wala akong pera. Wala talaga laging nadating, pera. Di ba? Marami akong pera. Pero pag sinabi mo, positibo, ay patalino ng patalino si Justin, natawa na si Yes, Justin. Justin! Palapakan natin ng Lord. Ang Lord ay nagbibigay ng katalinuhan sa mga tao Amen. Buksan yung masisipag. balang So, espiritu. kailangan ang sipag sa Matalino nga daw siya. Amen ba? Amen. Mga pogi. Simula sa araw na to, dapat maging masipag para Mag-aral. matuwa ang banal na espiritu. Bawal ang tamad, Ate Arlene. Amen. Sabihin mo, number 1 rule sa estudyante, bawal ang tamad sa mga anak. Bawal ang tamad sa mga anak ko, pati sa kapitbahay ko si Josh. Amen. So, kailangan maging matalino mga bata. Proud ka sa Magsipag ila. para ang mami aakyat ng stage. Proud mami. Sasabitan si JC with honors. Gusto niyo ba yung gano'n? Hindi. Yung gano'n? Proud si Kuya Joel, proud si Ate Arlene, proud With si honor. Lola niya. Kahit walang sabit, basta So, makapasa. dagdagan ang baon ng mga masisipag. Tayo, babawasan na nga. So, huwag natin sasabihin yung mga sumpa, yung mga curse sa kapwa natin. Ano pa itong nakakasama ng loob ng banal na espiritu? Disunity. Hindi pagkaka-united. Hindi ang tawag doon? Pagkakaisa. So, nagkakanya-kanya tayo. Yung, hindi united ang spirit natin. So, dapat nagkakaisa-isa tayo dito. Ano mang ibinaba sa atin dito ng pastora, ating pastoralin, pagkaisahan natin yun. So, kung may against tayo, pag-uusapan para masettle. Ano pa? Amen. Division. Ayaw na ng banal na espiritu na tayo ay nadi-divide. Meron dito sa kanan, meron dito sa kaliwa. May gusto yung iba na dito sa kanan, may gusto yung iba dito sa kaliwa. So, Amen. huwag tayong ma-divide. Kundi, ang sabi nga, ma-unite tayo. Amen po ba? At ang last tungkol sa grieving, sa nasasaktan ang banal na espiritu. Slander. Ano tong slander na to? Masyado tong usong-uso sa mga bukid-bukid, sa bayan-bayan, lahat ata. Ito yung pagsasabi ng kasinungaling. False statement. Nagkukwento ka ng hindi totoo. Sinasabi mo si Justin na hindi pumasok, pero pumasok pala. Hindi pala siya nagbulakbol. Pangit yun. Anong iisipin ng magulang niya pag sinabi mo yun? Pagsasabi ng mali. Nakaka-harmful yun para sa magulang. Kasi isipin niya, naku, yung anak ko na doon pala sa ganun, sa halip na nag-aaral. So, huwag tayong magbibigay Magiging ng sinungaling. maling impormasyon.
false statement. So, lalo na sa social media, wag po tayo mag-iiwan. Wag po tayo maghuhugot. Di ba, ang daming hugot ng iba. Yung iba, Kristiyano na, ang dami pa rin hugot sa social media. Kumukuha pa rin ng hugot yung Kristiyano na. Yes. So, wag po tayong humugot. Huwag Kundi tayong humugot po makiayon tayo sa sa Panginoong social Jesus. media. Kasi minsan, nagsusumbong sila sa social media. Tsaka nagagalit Hindi sila. sila makipag-commune sa Panginoon. Gusto nila nalalaman ng hindi lang kayo makakaalam. Buong mundo. Ng Tuloy buong yung mga mundo. martes na bubuhay. Bakit Kaya- gano'n ang hugot ni ano? Ganyan, Oo. ganyan, di ba? Bakit ganun? Kaya nagkakaroon ng martes. Kahit paano sinasabing hugot mo? sinishare lang, pero bakit mo isi-share yung mga ganong bagay Amen. kung hindi nararamdaman ng puso mo, di ba? Opo. Kaya, Dapat wag wag na. tayong magsasalita Sarili mo na ng lang. ganun. Slander. Kasi alam nyo po, nalulungkot ang banal na spirito. Amen. Yung mga false statement na yan, nakakasira ng reputasyon. Amen. Pag sinabi nyo, si Ate Del, hindi naman yan mautangan, nakakasira po yun ng reputasyon. Kasi si Ate Del, mayaman yan. Mayaman ang ating kapatid na yan. So, Mayaman kay Lord yan. pag may nabasa ka sa Facebook, si Ate Del, naku, ang hirap niyang lapitan. Sandaan lang hinihiram mo, hindi pa magpahiram. Huwag po tayong basta-basta Sandibo tuloy ang maniniwala. ihiramin ko. Hindi ko nga po alam yung issue ngayon. Hindi ko alam kung fake news ba yun o yung tungkol daw kay Vice. So, hindi ko alam. Hindi ko alam kung alam yun. Ayok mo sa Kung false yun. statement ba yun? True yun, true. True or false, hindi ko alam. So, Kung sa yun ni Vice. Ako hindi ko alam yun. Ano na lang tayo? Mag-focus na lang tayo kung saan mas mainam. So, hayaan natin ang gulo ni Vice. Huwag na tayo makigulo sa mga artista. Si Vice Kasi yung tandaan. ating Dahil may mga sari-sarili tayong gulo. ito mga mukha natin to, hindi pang artista. Pero Hindi tayo pang- panlangit ang mga mukha ni Amen! Vice. Mukha niyo si Lord! Amen! Ang mga mukha natin to. So, natin, hindi tayo magsasabi ng kasinungalingan. Hindi tayo magsasabi ng false statement. Dahil alam nyo, nakukulong din. May mga batas po dyan, RA ewan, di ba? na nakukulong ang nagsasabi ng mali sa kapwa. Palinirang puri. Paninirang puri. Napakabigat po yan. Ano po yan? Nakakulong din yan. Kaya kayo mga kaibigan, mga kapatid, mga Pag may kapogi, narinig, huwag maingay. bawal magsalita ng mali sa kapwa. Kung hindi mo alam yung kwento, huwag mong sabayan. Ignore mo sila. Amen. Hindi yun ang focus natin. Huwag na tayong Hindi na nga tayo makapokus ng 100% kay Kay Lord. Lord. Makikidot-dot pa tayo sa gulo. Isaw-saw pa tayo. Mabuti na lang, hindi na ako nakikigulo. Amen. Bago lumala yung kaso, hindi na ako So kung may nakita kayo na kapwa natin na pagsabihan. tungkol dyan, oo. Remind mo na lang, Uy, kapatid. kapatid, wait lang. Konting touch sa ating mga kapatid. Amen po ba? Amen. Amen. Praise the Lord. Number 2, quenching. Sinusuppress daw natin. Pinapatay natin ang alab ng banal na spirito. Nag-aalab po ba tayo? Amen. So, nag-aalab tayo, sabi nyo. Pag tayo nagpupuri sa Panginoon, pag tayo ay nakadwell sa pag-aawitan, kung binibigyan natin ng focus yung ating pagpupuri sa Panginoon, nakakalubog tayo sa alab ng pagpupuri. Nakakasabay tayo. Nararamdaman nyo ba yung tumatayo yung balahibo? Opo, tapos yung naiiyak ka kahit ayaw mong umiyak. So, nag-aalab. Lumuluha yung ano mo, mata mo kahit ayaw mong iluha. Kasi siyempre, ano ba kung may makeup ka, ayaw mo. So, yun, nag-aalab yun. Pero, hindi natin alam na susuppress daw natin. Ang Panginoon. Napapahinto natin ang pag-aalab ng banal na spirito. Sa anong paraan? So, sa paraan na, halimbawa, nag-worship na tayo. Kagaya niyan, katayo tayo. So, nawawala, nadidistract yung ating pag-aalab sa Panginoon. So, iiwasan po natin
pag tayo ay sumasamba sa Panginoon, na tayo ay nag-distract. Kasi, lumalalim na tayo, biglang may aalis ng attention natin, di ba? Nasusupress daw natin ang ating pag-aalap. So, kung maihi naman, normal lang na maihip. Hindi mapigilan, lalo ng mga senior, hindi talaga makakatiis na minsan, yung mahabang teaching, aalisin. So, reasonable naman. So, pero kung sa mga bata, kaya pa magtiis, tapusin ang 3 oras na service, lalo na ng ating pastoral. So, wag tayong mag-suppress, magpahinto ng pagpapaalab ng banal na Espiritu. Amen po ba? Amen. Huwag nating hadlangan yung activity ng banal na Espiritu. Kasi ang banal na Espiritu, alam niyo po, pag hindi mo siya in-invite, ano ba, aawit ka, magpupuri ka sa Panginoon, hindi mo in-invite ang banal na Espiritu, hindi ka naman niya sasamahan eh. Kasi ang pagsama ng Espiritu, kung welcome, ang puso mo na siya ay purihin at sambahin. Ang Panginoon, Diyos at ang anak, si Jesus, ang ating Panginoon Jesus, at ang banal na Espiritu ay iisa. So kung hindi natin sila wine-welcome sa ating buhay, hindi makakadaloy ang banal na Espiritu. Nakakadlangan. Kaya magpo-focus po tayo, magre-respeto tayo para hindi nasusuppress, nahahadlangan, nakukwents ang pagkilos ng banal na Espiritu. So alisin natin yung mga sinful behavior. Meron tayong mga pag-uugali na hindi natin namamalayan na mali pala ito. Sinful behavior. So tatanungin natin minsan ng ating sarili, ano ba ako naman? Ako ba ay nakaka-distract? Panginoon, sorry. Lord, sorry po. Banal na Espiritu, sorry. Gusto ko ma-feel yung presensya mo. Gusto ko ding pantaasan ng balahibo. Alam niyo ba nung Thanksgiving natin? Sa awitan pa lang, hindi dahil si Ate Karel yun. Dahil nakijoin ka sa pagpupuri sa Panginoon. Napin mo ba ang blessing sa pagpupuri sa Panginoon? Yes po. Kasi kahit ngayon yun, pwede natin yung maramdaman. Amen. Kung ikaw ay alive, alert, enthusiastic sa Panginoon. Pero kung ikaw ay lalambot-lambot, Wala kang paano gana. papasok ang banal na Espiritu sa iyo? Amen. Paano ka iiyak? Iniisip mo ay kama. Pero kung ang iniisip mo, Lord, gusto ko makadwell, mas malalim, deeper and deeper na pagpupuri sa iyo. Amen. Siguro naglulupasay ka dyan. Isa ka sa naglulupasay. Isa ka sa pati sipon tumutulog. Amen po ba? Amen. Lord, sa pananalangin ko sa umaga, ayokong masusuppress ang banal na Espiritu. Yung one-on-one natin, yung prayer, daily prayer natin dito, alam nyo, seryosohin niyo ang Panginoon. Paglabas mo dyan, ikaw ay kakaibang nilalang ng Panginoon. Amen. Yung bang, ang sarap-sarap ng pakiramdam. So, ngayong week, ang assignment nyo, Lord, makikipag-duel ako sa iyo. Gusto kong maranasan ang pagkilos ng banal na Spirit. Amen. Amen. At ipapatutuo ko yon sa BS namin sa Thursday. Alam niyo po, nung nagpe-pray ako dito, may naramdaman akong ganong kumilos ang banal na Espiritu. Doon sa aklat ng gawa, nung sila ay nagpe-pray, alam niyo ba nangyari doon na sa mga alagad ng Panginoon, seryoso sila doon eh. May apoy na parang dilang bumaba. At sila ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Pagkilos po yun ng banal na Espiritu. Minsan sasabihin mo, ibang, hindi mo maipaliwanag. Pagkilos yun ng banal na Espiritu. Yung pag-iyak mo, hindi mo mapigilan. Pagkilos ng banal na Espiritu. Meron ding tumatawa sa pananalangin. Spirit of love. Pero hindi pag-aalipusta sa Panginoon. Mamaya tayo pupunta doon. Yung pinapasaya ka lang ng Panginoon. Hindi ko pa ina-experience. Magalak ka sa Oo, pananampalataya. nananalangin. Sa church, may mga naka-experience na nun. Sila pastora, sila ate Angge. Tawa ng tao. Tumatawa lang sila. Iisipin mo, kung bago ka, parang naloloka sila.
Yun Pero nga. sila ay siguro sa tindi ng problema nila, binibigyan sila ng kagalakan ng Panginoon sa oras na yun. Kaligayahan. So wag niyong i-stop. Kung naramdaman niyo yun, umiiyak kayo, at gusto niyo lumuhod, manalangin ka, tuloy niyo lang. Amen. Huwag niyong isusuppress ang pagkilos ng banal ng Espiritu. Amen po ba? Amen. So maraming tinuturo sa atin ng Panginoon. Number 3, resisting the Holy Spirit. Ano sinasabi sa resisting? Nire-reject mo naman ang pagkilos ng banal na Espiritu. So, sabi dito, the Holy Spirit convict individual of sin, lead them toward repentance and faith in Jesus Christ. So, yung banal na Espiritu, nagko-convict sa atin para tayo ay humingi ng kapatawaran, repentance sa Panginoon pag tayo may nagagawang kasalanan, upang dalhin tayo sa pananampalataya sa Panginoon Jesus. So, ano yung resisting? Ano yung pagre-reject? Halimbawa, may teaching. Halimbawa, ngayon, nag-aaral tayo. Sasabihin mo, may sinabi si Ate Julia, sasabihin mo, nire-resist mo sa sarili mo. Ay, hindi ako yon. Si ano yon, si Ate Cynthia yon. Para kay Ate Cynthia yon. So, nire-reject mo ang pagtutuwid ng banal na Espiritu. Hindi mo alam sa'yo pala talaga yan. Amen. Amen. So, sasabihin ni Kuya Josh, hindi yun para sa akin, para kay Kuya Juan yun. So, pasa-pasa lang. Hindi mo alam, kinakausap ka na pala ng banal na Espiritu. Amen. So, wag mong i-reject. Wag mong i-resist ang pagkilos ng banal na Espiritu. Sa ano pang paraan? Alam niyo po, ang nilikha ng Panginoon ay babae at lalaki lang naman talaga. Bakit ba may bakla? Bakit may tomboy? Ano? So, isa lang po ang ginawa ng Panginoon, babae at lalaki lang. Tapos doon sa kapanahunan ng Panginoon, meron na ding mga ganan. Malalim na katuruan na yan na may mga third party. So, may mga tomboy, may mga bakla. So, hindi ko pa arok ang turo dyan. Pero alam nyo, sa pagre-resist ng banal na Espiritu, halimbawa po, meron kayong kilalang ganan o pamilyang ganan. So, tayo po ay, anong tawag sa atin? Tayo ay, anong tawag doon? Yung, tayo ay alagad ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng tama. So, kung merong mga ganon, huwag nating ibulid ang ating mga mahal sa buhay na, halimbawa, ganon sila. Kasi, ikaw alam mo na yung katuruan. Huwag mo ibalato sa kaaway ang buhay niya. Alam mo ang tama at mali. Kung ganito yung mahal mo sa buhay, ikaw ang magsasabi sa kanya. Huwag mo siyang hahayaan na patuloy Kasi ginagawa niya. napupunta sa ganon. So, tayo yung magiging kasangkapan ng Panginoon para maituwid ang ating mahal sa buhay. Kung ganon man sila. Amen. Amen po ba? Amen. Ibabasahin ako dito. Lagi na ka pa nga. So, okay. Yan nga po, resisting. So, may mga ganun tayong sitwasyon na meron tayong mga mahal sa buhay Okay. na Dito ka. nabubulid sa ganoong sitwasyon. So, wag tayo ang magbubulid sa kanila, kundi tayo ang magre-rebuke sa kanila, tayo ang magre-resist sa kanila na wag silang magpatuloy sa pagkakamali. Kasi alam mo, anong pupuntahan? Pero no. Impyerno. Alam niyo po, natutuwa po ako sa ating isang kapatiran, kay Ate Seni. Sabi niya, sa asawa niya, inom lagi ng inom. Pero siya lang yon. Ayaw mo sumimba, inom ka ng inom. Alam mo ba kung saan ka pupunta? Lagi niyang sinasabi sa asawa niya, impyerno. Hindi siya natatakot. I-convince ang asawa niya na ang kapupuntahan ay impyerno. So, pag-iinom pa lang yun ng alak ha, hindi pagpapahalaga sa katawan.
how much more kung ikaw ay nabubulid sa maling kasarian na dapat ikaw ay babae, maging babae ka. Kung ikay lalaki, maging lalaki ka. Amen po ba? Masakit, pero mas maganda, mas masarap kung yung mahal mo sa buhay ay pupunta biyaheng langit. Amen po ba? Amen. So wag tayong hindi natin magawa dahil ito yung bumubuhay sa atin. So mahirap, pero ang paalala, hinay-hinay, mahal ka ng Diyos. Amen. Bigyan mo ng verse. Anong verse? Philippians 4:13. I can do all things through Christ who strengthened me. Bigay mo yan. Pabasa mo pa ulit-ulit. I can do all things. Kaya mo daw gawin lahat ng bagay. Amen. Walang exemption. Kaya. Dahil si Kristo ay nasa atin, nado ng banal na Espiritu para kumilos para sa atin. So, kung hindi natin bibigyan sila ng encouragement, makikiayon lang tayo sa takbuhin ng buhay niya. Walang pagbabago na magaganap sa mahal natin sa buhay. Kaya mo lang siya dyan. Yan po ay Christian dog. Ganon din ang aming aso. Christian dog. Si Pogi, Christian dog yan. So, oo, hindi naman siya magulo. So, ano na, bigay mo yung verse na yon. I can do all things. Panghawak. Alam niyo, habang pinangahawakan niya yon, imposibleng hindi kikilos ang banal na Panginoon. Sabi doon, magagawa ko ang lahat ng bagay. I can do all things. Through Christ, hindi sa'yo na ina ka, hindi sa'yo na kapatid. Through Christ, sa Panginoong Jesus. Bakit? Sino ba lumikha sa atin? Ang ating Panginoon. Bakit hindi niya magagawa para sa atin? Amen po ba? Amen. I can do all things through Christ who strengthened me. Nagpapalakas ng aking kahinaan. So kung nangihina ka ngayon, I can do all ipapalakasin ka ng things. Panginoon. Kung lulong ka pa rin sa pagbulit ka pa rin sa pagkakasala, si Christ lamang ang magpapalakas sa iyo. Amen. Who strengthened me. Amen. Amen. So kahit ka naaalipin ang gawa ng kaaway, i-memorize mo yung verse na yun. Philippians 4:13, kabataang mga pogi. I can do all things. Christ. Kahit nahihirapan ka sa exam, I can do all things through Christ. Pero mag-aaral. Hindi pwedeng sasambitin mo lang yan, pero walang aral. Pag walang aral, ano yung magic? I can do all So, things. Dapat mag-aral. Amen po ba? Amen. Amen mga pogi? Susunod sa mami. Aba, hindi nasagot Ate Arlie. Hey, uy, tinatanong ko yun. Hallelujah. Amen. Resisting. Huwag nating i-resist ang Dito pagkilos ka. ng banal na spirito. Number 3. Iinom po muna wala. Number 3. Ano ang nakakapaglungkot ng banal na spirito? Lying. Parang slander din yan kanina. False testimony. Pagsisinungaling. Lying. Lying spirit. Spirit. Pinawasa ka namin sa aming buhay. Lying spirit. In the mighty name of Jesus Christ. So huwag tayong magsasabi ng mali. Sa eskwelahan, wala sa Diyos, nag-magic. Ilan daw po siya? Hindi mo napansin. So huwag tayong magsasabi ng mali. Ilan Maging daw. mabuting patotoo tayo. Christian tayo, dala-dala natin yung Christian. Word na Christian. Sa ating pagtitinda, lalo na si Lola Cynthia, nagtitinda siya ng ginto, pilak, at ano pa man. So tama. Walang mali, walang kasinungalingan sa pagtitinda. Sa pagtitinda ni Ate Nori, walang kasinungalingan. Ito po ang tamang presyo niyan. Amen po ba? Sa pag-drive ni Kuya Atan. So, tamang salita ang ating sasabihin sa ating kapatiran. Maging hindi man natin ito kilala, huwag po tayo magsisinungaling kasi nakakalungkot po yan sa banal na spirit. Amen. Amen po ba? Huwag po tayong hipokrito. Tamang pakiramdam, sabihin natin,
Kung tayo'y nagdaramdam, sabihin natin. Katotohanan kasi yun eh. Pero pag ano nga, hipokrito, yung parang Nagkukunwaring okay, pero di naman Oo, okay. yun. So, wag ganun. Sabihin natin ang tama. Wag kasinungalingan. Dapat walang pag-iimbot. So, dapat maging lifestyle natin, maging spiritually lifestyle natin ay ang tama. Kasi, nalulungkot nga ang banal na spirito pag mali ang ginagawa natin. Gusto nyo ba mali ang ginagawa natin? Gusto nyo ba mali ang ginagawa natin? Hindi. Hindi. So, alam niyo pag mali ang ginagawa natin, masasanay tayo. So, iiwasan natin gumawa. Mahirap man, pero kayang iwasan. Kasi I can do all things na, di ba? Amen. So, number 5. Tapos na po tayo sa ano yung nakakapagpasama ng loob, papasakit sa banal na spirito. Ito po yung number 5. Ito po yung matindi. Blasphemy. Ito po ay panlalait, paglalapastangan sa banal na spirito. So marami tayong nakikita even sa social media, ang paglapastangan sa banal na spirito sa ating Panginoon. Tulad ng di ba yung mga yung mga nagmo-model na suot mga satanic costume. Paglapastangan po yun. Alam niyo to, itong panambahan na to, paanong way na pwede nating malapastangan to sa isang maliit na bagay na hindi natin alam. Pag tayo po ay nagsulat dito, dyan sa mga pader-pader dito, Joshua, ako ay pogi. Vandalism po yun na tinatawag sa school. Pag nagsulat po tayo dito, Ate Arlene, madamot, ayaw magbigay, ayaw mag-pogi. Vandalism. Ay, simpleng bagay, di ba? Tinatawanan natin. Pero paglapastangan po yun. Kasi, teritoryo to ng Diyos. Ito ay panambahan. Dito ginaganap ang pagsamba sa Panginoong Hesus. Amen. Pero sa maliit na bagay, hindi mo siya nire-respeto. Hallelujah. Amen. Kaya ang mga anak ng Diyos dito sa Santo Angel, may assignment mag-iimis pag nag-pray. So, hindi ka nagbabandalize ng panambahan ng Panginoon. Pero, nililinis mo ang panambahan ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa masisipag na workers dito sa Santo Angel. Hallelujah. Amen. Lord, hindi po ako magdudumi sa panambahan mo, kundi magko-contribute po ako para maging pagdating ni Ate Judy. Bah, may bago akong nakita. Sinong nag-contribute dito? Ang sipag naman. How much more sa Panginoon? Amen. Kasi hindi mo yung ginawa para sa akin. In church lang ako dito. Ginawa mo yun. Doon sa sinabi ng awit natin kanina, ang mga mata ko'y nakikita aming kalagayan. Nakikita ang kalagayan natin ng Panginoon. Magwalis ka lang dito, nakikita yan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Malaki ang mata ng Panginoon. Amen. Buong mundo kita niya. May tinatago ka sa Panginoon. Ingat ka, kita yan ng Panginoon. So huwag tayong gagawa ng vandalism sa panambahan ng Panginoon. Pasalamatan natin yung mga masisipag nating workers. Ano pa ang nakakasakit sa damdamin ng banal na spirito? Yung blasphemy na tinatawag. Yung pagsusunod ng banal na salita ng Panginoon, the Bible, blasphemy po yan. May mga 80s, yung walang pananampalataya sa Diyos. Nakakita po ako ng ganun sa probinsya namin, sinunog ang mga Bible. Yan. Sinusunog nila. Blasphemy po yun. Kalapastanganan sa harapan ng Panginoon. Yung parade na nakita natin sa social media, yung mga jablo-jablo costume,
Tapos makikita natin, hanay sila, di ba? Sa ibang bansa, ano bang bansa yun? May mga ano pa, may malalaki sungay. May sungay. Tapos nasa likod yung si Jesus, pumaparada din. Ano, yung Binabash nila. pinakawawa nila, pinahampas nila, yung si Jesus Christ na nakakonstruct. So paglapas tangan, ano nangyari doon? 2 years ago ata yun, anong bansa ba yun? Ate Angel? Na nagkaroon doon ng dilubyo. Yung nasunog po, ano? After a week lang ata, nagkaroon ng Malaki flood sungay. doon. Ay, Oo, hindi ko alam kung saan bansa yun. Nagkaroon ng baha. Madaming na oh, baka matulaglag. dahil nilapastangan nila ang Panginoon. Amen. So ano pa ang paglalapastangan sa Panginoon? Yung mga dirty jokes na binibigkas natin. Baka hindi tayo aware na nakakapagbigkas po tayo ng mga dirty jokes na paglapastangan sa Amen. Panginoon. Kala natin, maunawaan tayo ng Panginoon kasi katuwaan lang naman to eh. Masaya lang sila. Kaya iingatan po natin ang pagsasalita natin. Amen po ba? Amen. Amen. Ano pa? Sa prayer. Nung isang araw may naikwento si ate. Nagalit po siya kasi na-touch naman ako. Sabi ko may natatawa na si ate. Sabi niya po may pangyayari na nung nagdaang araw na yon na yung pamilya nila ay niyakag niya na mag-pray. Pero ang dalawang babae ay nagtatawanan sa halip na mag-pray. So, nasa spirit of prayer po si Ate B, si Lawrence. Kaya sabi ko, wow, natatawanan na po siya ni Ate B. Ayaw niya na hindi ka seryoso sa pananalangin. So, blasphemy din po yun na nililid niya ang kanyang pamilya. Baka mahuli niyan. Sinalikop niya ang pamilya niya para manalangin. Pero dahil sa kabataan ng mga batang ito, nagtatawanan sila. So paalalahanan natin ang ating mga anak, Justin, si Joed, si Josh. Pag sinabi niya Ate Arlene, manalangin tayo, magkaroon tayo ng seryoso. Amen. So magkaroon tayo ng pananalangin. Mas maganda yun, meron tayong altar, prayer altar, yung bago matulog, sama-sama ang buong pamilya nananalangin. Alam niyo po, pag pumilis ang Panginoon sa inyo, mamamangha po kayo. Kakaibang pagkilos ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Glory to God. Hallelujah. Alam niyo po, nabasa ko itong verse na to. Antindi po ng verse na to. Babasahin ko sa inyo ha. Matthew, dito tayo magtatapos sa ano yung mga negative na nakakasakit sa damdamin ng banana spirit. Matthew 12:31 to 32, isulat nyo, napaka, nito, matinding encouragement ito. At Mark 3:28 to 30, babasahin ko po. Blasphemies against the Holy Spirit will not be forgiven. So, ang kalapastanganan pala sa Panginoon ay hindi papatawarin ng Panginoon. Amen. Bakit? Either in the age or in the age to come. Bakit hindi papatawarin? Halimbawa, sinabihan mo pala si Ate Arlene. Ate Arlene, pinapakilala ko sa iyo ang Panginoon Jesus. Pero inayawan niya. Blasphemy po yun. Yun po yung hindi papatawarin ng Panginoon. Bakit? Nawawalan po ang kahalagahan ng sakripisyo na ginawa ng Panginoon. Yung pong buhay niya binigay sa atin. At buhay na walang hanggan ang kanyang regalo sa atin. Pero, binabaliwala natin. Amen. Ayun po ang ibig sabihin ng Matthew 12:31 to 32. Blasphemy against the Holy Spirit will not be forgiven. Basahin niyo po yan. Parang nung lang ako na gising na, sabi ko, hindi pala nito. Kasi alam nyo, eto kahapon, nung isang araw ko lang dinabasa, may ganito pala. Final impenitence, Ate Angel. Kasi matalino yung Ate Angel na yan. Opo. Teacher nga yan, di ba? So, final impenitence. Nung ko lang ito nabasa, ano ba ito? Persistent, paulit-ulit. Kabataan, persistent, paulit-ulit.
persistent refusal to repent even the point of death. So, halimbawa, nasa banig ka ng karamdaman, paulit-ulit nang napunta sa iyo si Ate Del, si Lola May, ini-encourage ka ni Ate B, ni Ate Del, Kuya Atan, lahat na kayo, si Ate Nori. Paulit-ulit niyong kinukonvince yung isang kapatiran. Pero, ayaw niya mag-repent sa Panginoon. Ayaw niyang tanggapin ang Panginoon. So, paulit-ulit kayo nag-encourage. Yes. Kasi, buhay na walang hanggan ang kapalit pagka tinanggap mo ang Panginoon. Pag nanampalataya ka sa Kanya. Pero pag nireject mo yun, buhay na walang katapusang paghihinampis doon sa impyerno. Katulad nga po ng ako, nananampalataya na, pero hindi ko minamahal ang kapwa ko. Di ba parang nayu-useless lang lahat ng pananampalataya ko? Kasi ang gagawin ko para maging karapat dapat ako sa Panginoon, hindi ko man sila mahikayat, pero ipanalangin ko yung kaluluwa nila, kahit di ko kakilala o kahit sinong tao, kasi para malapit po sila. Magkaroon ng espiritu na dumating sa kanilang mga puso na sila ay manampalataya sa Panginoon. Gisingin sila. Kasi nakakaawa yung mga iba. Kaya sila nararanasan nila yung kahirapan, hindi nila mapaglabanan, nagpapakamatay sila kasi wala silang spirit ng Panginoon. Yun lang naman po. So yun, gawin po natin kung ano yung dapat. Kasi marami Panalangin na na tayong lang ho. natututunan. Kada Sunday, may natututunan tayo. So, i-apply na po natin. Amen po ba? Amen. So, ito, final impertinence. So, wag kung dumating yung nasa point of death ka na, nire-reject mo pa ang Panginoon. Amen. So, sayang ang sakripisyo na ginawa ng Panginoong Jesus. Yung namatay siya, yung tinubos tayo sa kasalanan natin. Hindi niya kasalanan, pero inako niya lahat. Nawawalang halaga kasi yun. Yung ginawa ng Panginoon. Amen. Kaya kalapastanganan. Napakalaking kalapastanganan. Amen po ba? Amen. So, punta naman po tayo sa tamang pag-uugali sa banal na spirito. Ilan lang po ito? Number 1, syempre kailangan natin siyang hanapin. Diba? Sabi nga, diba, pag tayo ay gumising, dapat una nating Lola, diba, Lola Esther, una nating dapat hanapin ang Panginoong Yesus. Kasi dapat pasalamatan natin, binigyan pa tayo ng bagong dagdag na buhay. Kasi kung hindi na tayo nagising, Amen. wala na. Tapos na yung ating misyon. So, pasalamatan natin, Lord, salamat, ginising mo pa ako sa umagang ito. May biyaya pa. Pagbaba mo pagpunta mo sa kusina, may biyaya, may pagkain. Lord, salamat. So, sabi dito, ano yung mga tamang pag-uugali na makakalugod sa banal na spirito? Hanapin mo, i-acknowledge mo ang pagkilos ng banal na spirito. Amen po ba? Amen. We need the empowerment of the Holy Spirit. Pag hinawak mo siya, di ba na-empower ka? Pag nagpuri ka sa Kanya, at yung pumasok sa iyong banal na spirito, nagkakaroon ka ng kapangyarihan. Anong kapangyarihan? Nararamdaman mo na, yung nararamdaman mo, kakaiba yun. Kapangyarihan yun kasi banal yun. Kabanalan. Yung papaano ka napapaluha, sabi ni Ate Arlene, papaano ka tumataas ang mga balahibo. Amen. So, empowerment of the Holy Spirit. Sabi po sa Luke 4 verse 18, the Spirit of the Lord is upon Him. Nasa Amen. Panginoong Jesus. Sinasamahan siya sa kanyang pagmiministeryo. Kaya na doon ang banal na Espiritu, sinasamahan ang Panginoong Jesus sa kanyang earthly ministry. Ganun din po tayo. Yung kasi ang modelo natin ang Panginoong Jesus. Kaya, kung nagministeryo ang Panginoon dito sa lupa, yun din ang gagawin natin. Earthly ministry, habang nadidito pa tayo sa lupa. So, tulad ng anointing to preach the gospel. Yan, pinipreach natin, binabahagi natin ang salita ng Panginoon. Heal the broken-hearted. Sa pananalangin natin, may gumagaling, mga Amen. pusong sagatan, pusong literal na may sakit. So,
may gift na nakakapagpagaling Amen. sa mga may sakit. Proclaim liberty to the captives. So, napapalaya ang mga naaalipin. So, tayo ba alipin pa ng kasalanan? Hindi na po. Amen. Hindi na tayo alipin. Restore sight to the blind. So, may mga literal na bulag, pero binigyan ng paningin ng Panginoong Jesus. Sino ba yung bulag na example? Ano ba yung Kuya Sandy? Bartimeo. So, si Bartimeo bulag, pero binigyan siya ng paningin ng Panginoon. So, tayo minsan hindi natin alam bulag tayo. Hindi inaantok, bulag. So, hindi inaantok. So, umagang ito, hindi tayo inaantok. May mga bulag. Hindi natin alam bulag tayo. Hindi literal na bulag. Bulag na hindi natin nababatid ang katotohanan. So, yun sa henerasyon natin ngayon. Akala natin literal lang na bulag. Pero, hindi pala nakikita yung mga mabubuting bagay na binibigay ng Panginoon. Hindi natin nare-recognize na may regalo ang Panginoon. Nabubulag tayo. Amen. Hindi natin nababatid na, ay, regalo pala ito ng Panginoon. Ito pala yung pinag-pray ko nung isang buwan. Sabi ko sa prayer, Lord, bigyan mo po ako ng ng pantubos sa ganito. Tapos may dumating sa yung uwak, nagbigay. Hindi mo na-recognize na yun pala yung sagot ng Panginoon. Amen. Nabubulag ka. Manalangin Minsan, lamang. hindi mo na-recognize ang pagtugon ng Panginoon. Amen. Amen po ba? Amen. So, hanapin natin, i-acknowledge natin ang pagkilos ng Banal na Spirit. Number 2, listen. Pakinggan natin. May mga tenga po ba tayo? Alam nyo, may kasama ko sa trabaho, anak niya. Sarado yung yung Tenga po. earlobe, sarado. Inborn na sarado. So, tayong mapalad. Yupuin nyo nga kung may dalawa kayong tenga. Amen. So, mapalad tayo, di ba? Na Sarado nga daw. normal tayo, nakakakinig Iba tayo. So, pakinggan daw natin ang pagkilos, ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Amen. Joshua, dalawa ba yan? Okay, dalawa ang tenga ni Kuya Joshua. So, papakinggan natin ang malinaw. Ano ba ang sinasabi ng Banal na Espiritu? May conviction ba tayo? Amen. Alam mo ba, binubulungan ka na ng Banal na Espiritu. Amen. Hindi ka aware. Paano tayo binubulungan ng Banal na Espiritu? Sabi ng Banal na Espiritu, Ate Arlene, magkaloob ka sa Panginoon. Amen. Di ba, halimbawa, wala kang pera, pero na-convict ka kasi may bumulong sa'yo. Banal na Espiritu yun. Magkakaloob ako sa umaga ito. Nasaan ang aming basket? Magkakaloob ako sa umaga ito. para Ready sa na po yung gawa ng 50, Panginoon. nandito na po. Ate Juliet nasa labas. Amen. So may tawag dito, pakinggan daw natin ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Di ba natutuwa tayo pagka natutuwa ang mother, ang father, kay Joel, natutuwa pag nakikinig ang mga bata. Amen. Pero pag pasaway, di ba, nalulungkot, nagigrieve, Nagagalit ka. nagagalit. So, pakinggan daw natin ano sinasabi ng Banal na Espiritu. Amen. Alam nyo, meron akong example. Nung ako'y nagbo-board pa, nung nagtatrabaho pa ako, nasa boarding house kami, kapahinga, walang duty. Yung isang kasamahan ko sa trabaho, dito siya nakaulo. Patay na siya. Dito siya nakaulo. Patay na. Patay na siya ngayon. Ah, ngayon. Noong buhay pa siya. Dito siya nakaulo sa kanan. Hindi daw niya alam, bakit siya lumipat ng ulo. Babae po yun. Ate. Oo, babae. Lumipat siya dito. Tapos, humiga uli siya nung lumipat siya. Maya-maya, may bala, may okasyon dun sa malapit sa amin, tinitirahan. May balang pumatak simula sa bubong. Diretso dito, Sa pinag-ulunan sa niya noon. pinag-ulunan niya dati. So, alam nyo, Hindi pa niya maaaring oras. bulong yun ng Banal na Espiritu. Mag-transfer ka dito for your safety. Di ba may ganung bulong ang Panginoon sa atin? Inililigtas ka pala sa Ng Panginoon sa kapahamakan. simpleng bagay. So may pangyayari ba kayong ganon? Share nyo naman. Sino may ganon? Naniligtas ka ng Panginoon sa
sa kapahamakan. Yung nalunod ako, syempre, ano sabi nung pinsa ko, halika dito. Ay, hindi ko naman po alam na malalim. Syempre, hinila rin naman ako nung isa kong pinsan. Sabi niya, Luka ka, papunta-punta ka dyan, hindi ka marunong maglangoy. May nag-save sa'yo. Kasi syempre, hindi ka talaga oras mo pong mamatay. Yun ay, meron pa rin nakakita. Pero sila libang na naglalangoy. Napalingon yung isa kong pinsan na yung ako pala ay nalulunod. Praise the Lord. Kaya ayoko ng tubig talaga malalim. So, yan. So, kailangan pakinggan daw natin yung tinig ng banal na spirito. Ano pa? Ano pa yung mga example? Binulungan ka ng banal na spirito na maging uwak ka sa iyong kapatiran. Na magbibigay ka ng pagkain sa kapatiran. Amen. Ano po yung mga bulong ng banal na spirito? Hindi yung bulong na aawayin mo to dahil hindi pa nagbabayad hanggang ngayon sa'yo. Hindi po yung mga ganon. Si Ate B. Ate B, si Ate B, binulungan siya ng banal na espiritu. Sabi, imbitahin mo si Del sa birthday mo. amen. So yan, merong Para isang naging si Ate Del. kaligtasan sa buhay ni Ate Del. Amen. May pagbulong ang banal na espiritu kay Nanay Esther ngayong magang ito. May sipon ko Dumalo ka sa gawain ng Panginoon. sipon ng baby. Makikinig ka lang naman doon. Walang ibang gagawin doon na hindi makikinig ka. Tatanggapin mo yung mga tama. Kung sa tingin mo hindi tama, hindi ka naman pinupwersa. No. So may pagbulong ang banal na espiritu na dapat papakinggan natin. Amen. Dahil sa isang bulong na espiritu, may isang taong nakalaya. Si Ate Del. Ginamit ang buhay ni Ate Del. Amen po ba? Amen. Second to the last. Desire, ano ang mga positibong pag-ugali natin sa banal na espiritu? Desire to be led by the Holy Spirit. Ang buhay na dapat naka-align sa tama. Desire to be led by the Holy Spirit. May pag nanais ka na gusto mo yung buhay mo nakaangkla sa tama. So, wala naman sa atin may gusto na hindi nakaangkla sa tama, di mo ba? So, iangkla natin sa tama sa ating Panginoong Yesus. Amen. Amen. And the last one, developing a godly attitude. So, ano ba yung godly attitude? Siyempre, ang makabanal na pag-uugali ay yung bunga ng prutas ng banal na spirit. The fruit of the Holy Spirit. Ano yun? Love. May pagmamahal ka dapat. Mahal mo ang kapwa mo. Hindi ka man kamahal-mahal o nagalit man sa'yo, dapat meron tayong love. Yan ang unang ginawa ng Panginoon. Yan ang nais talaga niya. Number one sa kanya yan. Mahalin mo ang Ay, kapwa yung mo. kapwa. Mahalin mo ang Panginoon mo. Amen. Na walang Pag-iimbot. pag-iimbot. Walang kapalit. Mahalin mo ang Panginoong Diyos. Hindi ang mga altar-altar na yan. So, Panginoong Diyos, Amen. ano pa? Joy. Masaya. Masaya ka. Ang gusto ng Panginoon, masaya ka. May problema man, masaya ka. Wala man laman yung bulsa. Ang kawawang kuhol daw, nakalabas yung bulsa. So kahit walang pera, aba, kahit walang pera, binubuhay tayo ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Pera lang yan, pero nakakaraos tayo. Minsan walang pera, kumakain pa. Hindi lang 3 times a day. Lampas a day. 5 times or 7 times a day, pinakakain tayo ng Panginoon. Kahit walang budget, hindi Amen. Kahit walang budget, di ba? Dapat may joy. Kahit walang trabaho, kaunti kinikita. The joy of the Lord is my strength. Amen. Yung kasayaan mo daw ay kalakasan. Amen. Amen. Ano pa ang prutas ng banal na spirito? Patience. Patience. Yan. May kahinahunan ba? May katyagaan ba ang mga Santo Anghel? Kalma-kalma lang. Kalma-kalma lang. Amen. Pagpapakumbaba. Pagpapakumbaba. Patience ba tayo? May patience ba tayo? Parang Amen. wala si Ate Bilang. May patience ba tayo? Amen. Amen. Kasi yan ang gusto ng Panginoon. Hindi ka go ng go. Huwag ka munang go ng go. Magtiyaga ka muna. Habang maliit ang kumot, Mamalukton. Maluktot. pagtiyagaan.
Habang maliit ang kumot, magtiis daw, mamaluktot. So, may katyagaan. Huwag yung kailangan ng ganito. Gusto Ay, agad. Shopee. Ang Gusto agad. katapat Shopee. Gusto agad. So, magtyaga muna. Habang napagtsatsaga ng termos, habang hindi pa lumalamig ang termos na to, pagtyagaan. Pag meron na, Saka na. Shopee, Lazada, Temu. Mine. So, yan. So, magtyaga, may katyagaan ang bunga ng banal na spirito. Ano pa? Malabo ang mata. Dapat, pagbalik-aralan natin to. Kabutihan, kindness, goodness. Kabutihan, yung isa, goodness. Ano yung goodness, Kuya Santi? Kabaitan. Kabaitan, goodness. Kabaitan at yung isa ay kabutihan. Parang pareho. Pagmamahalan. Mabait ka na, mabuti ka pa. Justin, mabait ka na, mabuti ka pa. Yan ang gusto ng banal na espiritu. Bunga yan ng banal na espiritu na dapat makita sa atin. May kabaitan na, may kabutihang loob ka. Hindi ka Walang nagbibigay, kaplastikan. hindi ka lang nagbibigay para sa anong bagay. Kundi nagbibigay ka, nasa puso. Yung kaya mo magbigay May ka. kabutihan. Yung kaya mo magbigay na isang tinapay, di gawin mo, hatiin mo para kasya. Yun, may kabutihan. Yung iba kasi yung kabutihan at, At kabaitan. kabaitan. May mabait pero madamot. Oo, yung kabutihan, yung nasa inner, nasa puso. Nasa puso. So, nagbigay ka nga, wala ka namang pag-ibig. Oh, yun. Wala. Masabi Kaya nga lang. sinasabi, alam nyo, lagi sinasabi ni Pastora, masusunog lang yan. Wala yan. Pag walang kasamang pag-ibig. Dapat, Yung pagbibigay mo sa church, napilitan ka lang, wag mo na bibigay. at saka, Kati Julia, tulad ko, pag wala talaga akong pambigay, sasabihin ko na, Lord, wala akong pera. Amen. Tatabi ko ito pambaon bukas. Amen. So, Pero sa susunod, bibigyan mo na ako ng pambigay sa'yo. so, huwag tayong magbibigay Nang hindi nang wala sa puso. sa puso. Kasi wala yung kwenta. Masusunog lamang. Huwag tayong dadalo ng gawain ng Panginoon na may bitbit tayong galit. So, magpatawad muna tayo. Magpatawad muna tayo sa nagkasala sa atin o tayo O tayo mismo ay na nagkasala. nagkakasala, magpatawad muna tayo para makapasok, malugod ang banal ng Spirit. Amen. Amen po ba? Amen. Amen. Ano pa? Meron pang tatlo. Faithfulness. Faithful ka ba? Katapatan. Katapatan. Gentleness. Malumanay ka ba? Kahinaunan. So, yan yung sinasabing huwag pa bigla-bigla. Hinahon. Amen. At panghuli, ito ang dapat meron lalo na sa mga nanay. Self-control. Self-control. So, meron tayong pagpipigil sa sarili. Pag nayayamot na, self-control. Iwas, control. Pagka Sabihin mo sa papa mo, may Hana, sinasabi si Kuya Atan, nagagalit si Ate Nori. self-control pa. Sabi mo kay papa mo. Sa school, sa mga bata, may mga nambubuli, hindi mawawalan yan. Si Jonathan Ano Tambuli. nga yung natutunan ko? Self-control. So, huwag Jordan. tayong So, Joy magpapabigla-bigla. na self-control, ha? Amen. Amen yun eh. Dahil ang gusto ng Panginoon, tayo ay maayos ang buhay. Amen. Hindi naman basta magiging maayos eh. Nasa proseso yan. Nasa Hindi yan tao isang yan. magic na, wow, si Ate Arlene ay banal na banal. Hindi magiging Nasa ano. proseso yan. Kasi po, tayo ay tinuturuan pa ng Panginoon. Mahirap po ang Maging pagtuturo perfect. ng Panginoon. Minsan masakit, tayo po ay kinakaya pag minsan. So, yun po, sa umagang ito, ang conclusion po natin, kung tayo po ay nagpapasaayos ang buhay natin, malulugod ang Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus, ang Panginoong Diyos, at ang banal na Spirit. Amen po ba? Amen. Tayo po ay tumayo at tayo ay mananalangin. Hallelujah. Amen. Kasi Togi, nakatulog.